Memory loss o nakakalimot ang isang tao. Ganito inilarawan ni Dr. Vincent Manuel, mental health and cardiovascular disease specialist ang cognitive impairment. Paliwanag ni Dr. Manuel, nagkakaroon ng memory loss ang isang pasyente, ngunit hindi kabuuan ng kanilang memorya ang nawawala. Nagkakaroon din aniya ng pagbabago ng kaisipan o mga mood changes kapag ang isang tao ay mayroong cognitive impairment. Well, pag may cognitive impairment, actually hindi naman totally nawawala, no? Yung kanilang memory. May pagkakaroon lang sila ng pagkalimot, okay? Pero usually nagagampanan pa nila yung kanilang mga usually na ginagawa. Ngunit hindi na ito 100% na sigurado na makakaroon sila ng ganitong kondisyon. Ngunit nilinaw ng doktor na hindi ibig sabihing may sira na ang pag-iisip o utak ng isang tao kapag na-assess na may ganitong karamdaman. Pag sinabi mo kasing cognitive impairment, usually nakakalimot lang ang isang pasyente o nagbabago lang yung kanilang pagkilos o memorya. Pero hindi ibig sabihin no, na nagkakaroon na ng pagkasira ng kaisipan ng isang tao. Dagdag ni Dr. Manuel, ayon sa American Academy of Neurologists, ang mga pasyente na 65 years old and above ay very prone sa cognitive impairment dahil sila ang mga pasyente na mataas ang posibilidad na magkaroon ng Alzheimer's o dementia. Bukod dito, isa rin sa dahilan ng pagkakaroon ng ganitong karamdaman ay kung expose ang isang tao sa iba't ibang bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Well, maraming condition na nagli-lead sa cognitive impairment, especially kung ang isang pasyente ay may mga cardiovascular or metabolic problem katulad ng hypertension, diabetes, no? Kung ang isang pasyente ay previously smoker, no, malakas mag-take ng alcohol, no? Very risk factor kasi 'yun eh, yung smoking at saka alcohol intake, no? Mataas mag-cause ng memory impairment, no? Yung iba naman dahil sa pagtanda o yung tawag ng senile dementia at saka yung hearing loss. Samantala pagdating naman sa pagharap ng nasabing pasyente sa paglilitis, ayon kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang constitutional law book author at law professor, napakahalagang malaman kung ang isang akusado ay may mental fitness na humarap sa pagdinig, lalo na kung may sinasabing hindi nila naiintindihan ang mga proceedings sa harap ng korte, dahil karapatan aniya na dumaan sa due process na siya ring pinangangalagaan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ang karapatan ng due process ay pinangangalagaan ng ating saligang batas. At it will be a violation of due process kapag ang isang akusado ay itinuloy ang paglilitis ng kanyang kaso despite the fact that he is mentally unfit to stand trial. Paliwanag ni Attorney Reyes, ang korte o ang judge ay maaaring mag-utos na idaan sa medical evaluation ang isang akusado upang malaman kung ito ba ay mentally fit na humarap sa paglilitis. May pagkakapareho ito sa sistema ng International Criminal Court o ICC kung saan maaaring pansamantalang masuspinde ang paglilitis dahil dito, ngunit hindi ito nangangahulugang acquitted na ang akusado sa kaso. If the chamber is satisfied that the said accused cannot stand trial, then the proceedings will be adjourned. However, gaya ng dito sa ating bansa, hindi ito nangangahulugan na acquitted na ang akusado. The chamber will still have the duty to review the case of the accused every 120 days. At during those periods, kapag napatunayan ng chamber that the accused is now fit mentally to stand trial, then his trial and the judicial proceedings will now continue. Kaya para sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ayon kay Attorney Reyes, marami pa ang ikinokonsidera ng korte kaugnay rito. Sa history ng International Criminal Court, there were also accused individuals in the past who invoked their mental
incapacity para masuspend ang proceedings before the International Criminal Court. May mga pagkakataon na tinuloy pa rin ng ICC ang proceedings because they want to follow the strictest schedule possible at kumbaga ay hindi sila ganon na-convince ika nga na talagang mentally unfit to stand trial yung mga akusado na yon. So, ito rin yung ibang mga factors na maaaring ikonsidera ng International Criminal Court regarding Duterte's case. Gayunpaman, pagbabasehan rin ng korte ang assessment mula sa mga medical expert kung ang akusado o pasyente ba ay fit o maaaring humarap sa mga paglilitis. Depende ito sa pinaka-assessment, no, ng pinaka-main doctor, pero based sa mga ganitong conditions, pag mild pa lang, okay, pwede pa naman silang masuportahan, no, pag-face ng trial. Pero pag severe na yung cases, mukhang mahirapan na tayo, no, patunayan yung mga sinasabi nila. These assessments from medical experts can be utilized by the court to decide whether or not to suspend or postpone the proceedings, or despite the claims of the accused that he is mentally unfit, which in fact hindi naman, the court will still continue with the said trial. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.